Bumili kami ng dalawang sasakyan para sa mga kapatid ko. Tara mga mare, samahan niyo kami. For today's ganap mga mare, pupunta kami sa Mitsubishi Motors Osamis dahil bibili kami ng dalawang sasakyan. At ako nga pala mga mare yung driver for today's video. At ayan, nakarating na kami dito sa Mitsubishi Motors sa Maigango, Osamis City. At eto si guard dali-daling pumunta sa amin para payungan ako. Na-appreciate ko talaga yung pagpayong ni guard sa akin pero medyo na-awkward ako dito kasi para akong madam. Dahil siguro hindi lang din talaga ako sanay sa mga special treatment na ganito. Dito pala mga mare ay nakapili na kami ng dalawang sasakyan na bibilhin namin. Mirage G4 automatic pero magkaiba yung kulay na bibilhin namin. So ito yung kulay ng isang sasakyan na bibilhin namin, kulay red. Tapos yung isa naman is kulay silver. So ito lang talaga yung nakayanan naming bilhin para sa kanila mga mare kasi mura lang tsaka swak lang sa budget namin. By the way mga mare, ang presyo po nito is nasa 800,000 pesos. And since babae po yung dalawang kapatid ko, so bagay na bagay po talaga ito sa mga babaeng driver. Actually mga mare, yung isang kapatid ko, naisipan ko siyang bilhan kasi gumagawa siya ng mga cakes tapos namang problema siya paano niya ma-deliver ng maayos yung mga cakes niya. So kapag nabilhan ko siya nito, magagamit niya talaga ito sa kanyang negosyo. Tapos yung isa ko namang kapatid which is police na ngayon, naisip kong bilhan nito kasi magagamit niya talaga ito kapag mag-duty siya. Kasi diba as an ate, hindi talaga natin maiwasan na mag-isip sa kapakanan at safety ng ating mga kapatid. Andito pala mga mare, pinakita sa amin ng agent na meron siyang spare tire. Fast forward mga mare, pagkatapos naming ma-check yung unit, nag-proceed naman kami dito para sa payment. So dito nga mga mare ay nag-sign ako ng mga documents para sa payment namin. And after that, sinulatan ko na rin yung check-in namin para ma-deposito na yung bayad namin. Andito nga mga mare ay tinanong ko kung magkano yung total na exact amount na mababayad namin sa dalawang sasakyan. 1,500,000. Yaya sa mga isuon, right? Kana rin isuon, wala kalite. Unsa man yung mga sir? Montero yung mga sir. Talak na sa. So dito ay napatawa na lang ako kasi sabi ng agent, napakaswerte daw ng mga kapatid ko. Pila mo ka mga isuon? Ako'y kamagwangan din. Ano itong gamot ako ikaluhan? The best ate. So ayun nga, tinagurian ako ni Sir Mark ng the best ate. Pero alam niyo mga mare, pwede naman tayong maging the best ate, magbigay ka man ng sasakyan or hindi. Ang importante lang naman sa magkakapatid is yung nagsusuportahan at nagtutulungan kayo sa kahit anumang bagay. At ayan na nga mga mare, binigay ko na sa kanya yung 1.5 million pesos para sa dalawang sasakyan. At hindi sa pagmamayabang mga mare, binayaran namin ng full payment yung sasakyan para wala na kaming utang. For us kasi mga mare, binabayaran talaga namin in full payment kapag kaya talaga sa budget namin para wala na kaming isipin. The next day mga mare, bumalik na kami para kunin na yung dalawang sasakyan. Actually mga mare, pwede na namin kunin yung dalawang sasakyan nung time na nagbayad kami. Pero since ni-request namin na saka na lamang namin kukunin yung dalawang sasakyan sa araw na isosurpresa namin yung aming kapatid para maiwasan na rin na mabooking. Ayan, so dito mga mare, excited na talaga kaming makita yung dalawang sasakyan. And makikita nyo dito mga mare na meron ng mga ribbons yung dalawang sasakyan kasi pinalagyan na namin para ready na maibigay. Actually mga mare, hindi talaga ako makapaniwala na makakapagbigay kami ng ganito sa mga kapatid ko. At laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon na binigyan kami ng sobrang daming blessings para ma-share ko din itong mga blessings na ito sa mga kapatid ko. Sa mga oras na ito mga mare ay nag-picture taking muna kami. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon mga mare na binigyan ako ng asawa na hindi madamot. Napag-usapan talaga namin ito at siya talaga yung nagpursige na bilhan yung mga kapatid ko. O diba? Sobrang blessed ko talaga na meron akong asawang hindi madamot at tinuturing na sarili niyang pamilya yung pamilya ko. O ayan, tingnan nyo naman itong asawa ko, hindi pa nagsawa sa kakapicture at may paposing pang paganyan. At tingnan nyo rin ako dito mga mare, hindi rin nagpaawat sa pictorial. After that mga mare, binigyan din kami ng mga freebies, yung Rail Art Cup. After that mga mare, pinasay na ako ng mga documents para ma-release na yung dalawang sasakyan. So itong mga pinipirmahan ko ditong documents is para ito sa isang sasakyan muna. Kita nyo naman dito mga mare, sobrang dami kong pinirmahang documents, parang isang notebook. Ano ba naman kasi mga mare, yung pirma natin is nagkakahalagang 800,000 pesos yarn. Sa mga oras na to, akala ko wala na akong pipirmahan. Meron pa pala akong pipirmahang documents para sa isa na namang sasakyan. Paano ba naman kasi dalawa yung sasakyan na binili natin, kaya sobrang daming pipirmahang documents. At ayan, matapos kong pirmahan lahat ng mga documents, nag-explain na dito si Sir Mark, yung agent, about sa insurance ng mga sasakyan. And after that, nagpunta na kami sa units namin para ma-explain naman ni Sir Mark about sa functions ng mga sasakyan namin. Sir. Alright, sige sir. Ako on. Mister, i-break nyo no? Oh, break sir.
Lagyan ito sa kalakal. So dito mga mare, in-explain ni Sir Mark yung basic functions nitong sasakyan kasi yung kapatid ko yung magdadala nitong sasakyan pa uwi. 3 sasakyan kasi lahat yung dadalhin namin pa uwi. Ang nag-drive pala nitong silver na sasakyan mga mare is yung kapatid kong lalaki. Tapos ang nagdala naman nitong pulang sasakyan is yung aking asawa. At tingnan nyo naman itong asawa ko, pa-feeling pogi. Feeling kasi niya nakakapogi yung mag-drive ng pulang sasakyan. At ayan mga mare, sumunod ako sa kanilang dalawa at bumiyahe na kami pa uwi. Fast forward mga mare, ayan nakarating na kami. For the meantime mga mare, dito muna namin pinarking yung mga sasakyan namin sa tapat ng bahay ng kapitbahay namin. Don't worry kasi wala namang tao palagi dyan sa bahay nila. Dito muna namin pinark kasi lalagyan pa namin to ng ribbon. Pero bukas itatago na namin ito, yung hindi makikita agad ng mga kapatid ko. Actually kasi mga mare, bukas uuwi yung kapatid kong pulis galing sa Cagayan kasi birthday niya bukas. Kaya't isasabay na lang din namin yung pag-surpresa sa kanila. After that mga mare, nagsimula na kaming mag-wrap ng gift kasi meron akong naisipang pakulo na prank gift. Naisipan naming ilagay yung susi sa isang maliit na box hanggang palaki ng palaki yung box. Yun bang katulad sa 100k cash gift sa wedding day niya mga mare, kung napanood nyo yun? Actually mga mare, yung pinakamaliit na box dito which is nilagyan ko ng susi is yung iPhone 13 Pro na box. Para akalain niya mga mare na iPhone 13 yung gift ko sa kanya. At tingnan nyo naman mga mare, yung pinakamalaking box na pinaglagyan namin is yung Nature Spring na box. And after namin mag-prepare sa gift para sa kapatid kong pulis, prepare na din namin yung gift namin para sa kapatid ko na nagbe-bake. So dito ay nilagyan ko ng ganitong note para pagbukas niya ay mapapasmile siya muna bago niya malaman yung sorpresa. So ang plano ko dito mga mare is uutusan ko siya na kunin yung stress tabs na box tapos pag open is ayun na, makikita na niya yung sorpresa namin. Disclaimer lang mga mare ha, hindi po ito sponsored ng stress tabs pero stress tabs, bikini men. So ayun lang muna sa ngayon mga mare, abangan nyo na lamang yung susunod na mini vlog natin. See you on our next video. Bye!